Mayroon akong tanong para sa iyo. Kung ikaw ay isang babae na inabuso ng iyong asawa, hindi physically, pero inabandona ka, binaliwala ka, iniwan ka ng walang suporta, at ipinakita at pinatira pa niya ang ibang babae sa katabi ng inyong tahanan, kitang-kita ng iyong mga anak, at nang magsampa ka ng kaso sa korte para sa Violence Against Women and Their Children Act, ang sinabi sa iyo ng abogado ng iyong asawa, wala kang psychological evaluation, wala kang psychiatric report, paano mo mapapatunayan ang iyong paghihirap? Ang tanong, kailangan mo ba talaga ng psychological evaluation para manalo ang iyong kaso? Hindi po ayon sa circumstances ng kasong pag-uusapan natin today. At sinabi ng Korte Suprema kung bakit. Pag-usapan natin ang kasong XXX 270257 versus People of the Philippines, GR number 270257, promulgated on August 12, 2024. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. This video is for general legal information only and does not constitute legal advice. Bago po natin simulan ang pagtatalakay ng kasong ito, isang mahalagang bagay ang dapat nating malaman. Sa mga kaso ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI, ang pangalan ng lahat ng sangkot ay pinapanatiling confidential ayon sa Supreme Court Administrative Circular at sa Republic Act No. 9262 mismo. Kaya sa buong video, ang asawa ay tatawagin nating XXX at ang asawang babae niya ay si AAA. Si AAA at si XXX ay mag-asawa. Nagkaroon sila ng mga anak. Pero isang araw, nalaman ni AAA na ang kanyang asawa ay may ibang babae. Si XXX ay umalis sa kanilang tahanan at lumipat sa bahay ng kanyang babae sa katabi ng kanilang sariling tahanan. Ang ganitong sitwasyon ay nasaksihan rin ng mga anak nila AAA at XXX. Ibinunyag pa ni XXX ang kanyang relasyon sa social media. Nag-post, nagpakita, at nagparamdam. At ang pinakamasakit, iniwan niya ang kanyang pamilya ng walang pinansyal na suporta. Ang mga anak, walang sustento mula sa ama. Si AAA kailangan niyang harapin ang lahat ng mag-isa. Dahil dito, nag-file si AAA ng kaso ng VAUSI laban kay XXX, partikular na para sa psychological violence sa ilalim ng Section 5I ng Republic Act No. 9262. Mayroong 4 na elemento ng psychological violence sa ilalim ng batas. Una, ang biktima ay isang babae at ang kanyang anak. Pangalawa, ang biktima ay asawa o may relasyon sa may akda ng krimen. Ikatlo, ang may akda ay nagdulot ng mental o emosyonal na pagdurusa sa biktima. At ikaapat, ang pagdurusa ay nagdulot ng pampublikong kahihiyan, verbal o emosyonal na pang-aabuso, pagtanggi ng pinansyal na suporta o iba pang gawain na katulad ng mga nabanggit. Sa desisyon ng Regional Trial Court, guilty at convicted si XXX. Nag-appeal si XXX sa Court of Appeals. Subalit, ini-affirm dito ang desisyon ng RTC. Guilty pa rin si XXX. Umakyat ang kaso sa Korte Suprema. Ang argumento ni XXX, hindi daw napatunayan ang psychological violence dahil walang psychological evaluation o psychiatric report ang inihain ng prosecution. Kailangan daw ng expert witness, isang psychologist man o psychiatrist para patunayan ang mental o emotional na pagdurusa ng biktima. Dito, hindi sumang-ayon ng Korte Suprema sa argumento ni XXX.
Sinabi ng korte, hindi kailangan ng psychological evaluation para mapatunayan ang psychological violence sa ilalim ng Republic Act No. 9262. Una, dahil wala ito sa batas. Ang Republic Act No. 9262 ay hindi nagtatakda ng psychological evaluation bilang kinakailangan. Ang batas ay nagtatakda ng pagdurusa bilang elemento, hindi ng psychiatric diagnosis. Pangalawa, ang testimonya ng biktima ay sapat na. Sinabi ng Korte Suprema, ang personal na karanasan ng biktima ay ang pinakamalakas na ebidensya. Si AAA mismo ang nakakaalam kung paano siya nasaktan. Siya mismo ang pinakamagaling na saksi ng kanyang sariling pagdurusa. At sa kasong ito, ang testimonya ni AAA ay malinaw, detalyado at kapani-paniwala. Inilalarawan niya kung paano niya naranasan ang pagdurusa. Ang kahihiyan ng nakita ng kanyang mga anak, ang kanilang ama, na nakatira sa katabi nila kasama ang ibang babae. Ang sakit ng pagtanggi ng suporta. At ang humiliation ng pag-flaunt ng relasyon nito sa social media. Ikatlo, ang psychological evaluation ay maaari pang magpalakas ng kaso, pero hindi ito compulsory. Sinabi ng korte, ang isang psychologist o psychiatrist ay maaaring makapagtestigo at ang kanilang opinyon ay makakatulong sa korte. Pero ang kawalan ng ganitong witness ay hindi otomatikong nagpapalaya sa akusado. Importante ring tandaan ang sinabi ng Korte Suprema tungkol sa intent sa kasong ito. Sinabi ng court na si XXX ay hindi kinasuhan dahil sa marital infidelity per se. Kinasuhan siya dahil sa paraan ng kanyang pagsasagawa ng infidelity. Ang pagfa-flaunt ng relasyon sa social media, ang pagtira sa katabi ng pamilya kasama ang kanyang ibang babae, at ang pagtanggi nito ng pagbibigay ng suporta. Ang lahat ng ito ay ang mga deliberate na gawa na may intensyon na magdulot ng kahihiyan at pagdurusa sa kanyang asawa at mga anak. Ito ang nagtulak sa kaso mula sa mere infidelity patungo sa vowsy. Ang final ruling ng Korte Suprema affirmed ang conviction ni XXX. Ang penalty na ipinataw ng korte, pagkakakulong o imprisonment mula 6 months at 1 day hanggang 8 years at 1 day. Fine o multa na 200,000 pesos. Moral damages na 75,000 pesos para kay AEA at mandatory psychological counseling o psychiatric treatment. Tatlong mahalagang aral ang natutunan natin mula sa kasong ito. Una, hindi kailangan ng psychological evaluation o psychiatric report para manalo ang isang vowsy case para sa psychological violence. Ang testimonya ng biktima, kung malinaw, detalyado at kapani-paniwala ay sapat na. Pangalawa, ang pag-abandona ng pamilya, pagtanggi ng pinansyal na suporta, pampublikong kahihiyan, kasama na ang pag-flaunt o pagpapakita ng relasyon sa social media, pagtira kasama ng ibang babae ng harapan o nakikita ng mga anak ay maaaring maging psychological violence sa ilalim ng Republic Act No. 9262. Ikatlo, ang vowsy ay hindi lamang para sa physical na pang-aabuso. Ang psikolohikal na pang-aabuso, ang hindi nakikita ay tinatakdaan din ng batas at may matinding parusa. Ito po ang unang bahagi ng ating vowsy series. Sa susunod na video, pag-usapan natin ang kaso ng isang OFW na hindi nagpadala ng suporta sa kanyang asawa. Abangan po ninyo ito. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.